Mabilis na pagsiservisyo, syempre online transaction, paperless transaction, meron na tayo niyan. Usapang pangkabuhayan, dito lamang sa Bantay OCW. Ito po ang boses ng OFW. Makakasama po natin si Ginoong Manny Pascual, ang Pangulo ng GPRS, ang Global Pinoy Remittances and Services. Mr. Pascual, welcome po sa Bantay OCW. Maraming salamat po sa kakataong binigay niyo sa amin dito, at least na-invite niyo po kami rito sa Bantay OCW. Salamat din po sa pagpapaunlak dahil mahalaga itong pagkukwentuhan natin. Mr. Pascual, sabi natin kaya nag-OFW ang ating mga kababayan dahil po sa kabuhayan. At meron na silang GPRS. Ano po ba itong konsepto ng GPRS at anong nagtulak sa inyo, Ginoong Pascual, na ito ay i-alok sa ating publiko? Actually, siyempre, nung nagsimula kami, parang, siyempre, ordinaryong negosyante ka lang din na gusto mong makatulong sa pamilya mo, mag-provide mo yung pangangailangan nila, di ba? Kamalong nagkaroon ako ng isang pagkakataon na makarating sa ibang bansa. Nakita ko yung mga kapatid natin, mga OFW doon. Alam mo, sa totoo lang nung una, hindi ko maintindihan kung bakit sila tinatawag na OFW. Oh, yung buhay na bayani. Buhay na bayani. Pero alam mo, nung pumunta ako doon ko na natanto kung bakit sila tinawag na mga buhay na bayani. Kasi nakita ko yung sitwasyon nila doon. Na alam mo, na sa totoo lang, proud na proud ako kasi nakita ko yung mga tao doon na grabe pala talaga yung sakripisyo na ginagawa nila para lang mabuhay yung pamilya nila dito sa Pilipinas. Kaya sabi ko, tamang-tama tong company natin, tong Global Pinoy Remittance and Services sa kanila. Kasi yung mga OFW natin doon sa ibang bansa, normal na nilang ginagawa yung pagpapadala ng pera dito sa Pilipinas. Tama? So, dahil sa GPRS, matutulungan natin sila na yung dating pagpapadala nila ng pera, ngayon ay magiging hanap buhay na nila. Oo. Sige nga po, isa-isayin muna natin yung serbisyo. And then, kung paano naman ito maaaring maging kabuhayan ng isang OFW o ng pamilyang OFW. Paano po yung remittances na yan? Paano sistema? Kasi po yung mga OFW sa ibang bansa po, ang ginagawa niyan, usually every week, minsan naman twice a month, nagpapadala ko talaga ng pera yan sa mga kapamilya nila dito sa Pilipinas. So pupunta po sila sa mga remittance company. Okay. No? So sa ginawa po naming sistema, yung mga OFW na sa ibang bansa, sila na ngayon yung ginagawa naming remittance agent namin sa ibang bansa. Kumbaga, dati pumupunta sila sa mga remittance company para magpadala. Ngayon po, ikaw na ordinaryong OFW, pwede ka na magpadala ng mas murang service charge papunta sa Pilipinas. Ang kagandahan nito, pwede mo na siyang maging hanap buhay kahit nasa bahay ka lang. Kasi yung mga kasama mong OFW na magpapadala, minsan nakikisabayan. Ang ginagawa mo, pwede mo nang pagsabay-sabayin lahat ng Isang bulto na. Isang bulto na lang. Isang beses ka lang nagkaroon ng service charge. Then, yung mga kaibigan mo nagpadala, natipira na sila dahil pinadaan sa'yo, ang maganda nun, kumita ka pa. Oo nga. Dahil sa sistema Mas mura po ang mga charges na ganyan pag maramihan na. Opo. Mr. Pascual, ano po? Okay, kasi ano na lang kumbaga imbis na maraming charges pa, sa GPRS, isang beses ka na lang na-charge. So itong nagbulto na ng mga padalang yan, siya ngayon yung nag-ahente, siya ngayon yung naghahanap buhay na OFW. Ganun naman po ang kalakaran doon nung nagpunta po ako sa ibang bansa. Nakita ko po na yung mga OFW pala doon, grupo-grupo pala sila. Opo. Ang ginawa ng mga grupo-grupo na yon, meron sa kanilang isang nagkaroon ng sistema ng GPRS. Tapos yung grupo na yon, 'di ba? Isa na lang ang nagpapadala, lahat ng 'yon na-accumulate nila. Ngayon yung pera na imbis na napunta pa sa ibang remittance company, naging savings ng grupo nila at nagiging livelihood program pa ng mga OFW sa ibang bansa. That's good. Totoo po yun. Talagang itong grupo-grupong ito, itong support system ng bawat OFW sa abroad. At yung grupo-grupong yan, mientras may mga proyekto sila, Mr. Pascual, lalo pa, sabi nga natin, yung puso at saka yung dugo ng kanilang mga padala, ito yung suma total ng pag-abroad ng isang OFW. Napakahalaga sa kanila niyan. Tama po yun. Kasi sa OFW, sa totoo lang po, dugot pawis ang ginugugol nila para lang makalikom ng ganung pera. At natanto pa nila nang nakilala nila yung GPRS na dahil sa ginagawa nilang sistema, yung dating expenses nila, ngayon nagiging savings nila, na nagiging pangdagdag nila, na maging kapital, later on pag-uwi nila sa Pilipinas. So income na yon. Yes, Oo. Capital na kanyo. Alright, so yun yung sa remittance. Ano pa po mga serbisyo ng GPRS?
ticketing. So accredited po tayo, hindi lang dito sa sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Meron din tayong travel and tours, bills payment o yung parang tinatawag na bayaran ng mga bills dito sa Pilipinas. Meron din tayong e-loading, no? Distributor po tayo ng Smart Globe and Sun. Meron din po tayong bagong service po, yung tinatawag naming padala po ng gamit, courier services. All-in-one na ata itong GPRS, ha? Opo. Kung anong kailangan sa buhay ng OFW, meron ka. Oo, ginagawa po namin, ina-accumulate na namin po lahat para po yung pangangailangan mo, bago mo pahanapin sa iba, ibibigay ko na sa iyo. Nandiyan ka na. Yes oo. po. Nabanggit ninyo yung ticketing. Di ba kasi uso ngayon yung online. Napakaraming hindi makapag-avail nito mga online, yung mga e-tickets na ito. Paano bumili niyan? Meron naman, can afford naman, may mga credit cards, pero nagkakaproblema sa mga system. Bakit bentaha na sa GPRS kami pupunta? Kasi po ang ginawa po namin, since direct naman po kami sa mga airlines, ang ginawa po namin kasi kinonsolidate namin lahat ng airlines na to. Kasi meron po tayong IT company, which is yung Anlitech po. Kinonsolidate namin lahat ng platform na yan into one system. Kaya yung mga tao natin, pag nag-search po sila ng flight, isang search lang nila, lahat po ng airlines sa buong mundo, pwede po nilang makita. Makikita nila yung presyo from lowest to highest. Hindi sila magbubukas ng kung ano-anong website. Isang website lang sa GPRS lang, mapipili nila ang presyong pinakamura. Tapos yun yung bibilihin nila. So talagang, big deal yung makukuha namin doon. Magandang deal na. Opo, kasi yung ginawa po namin, yung income po namin, ginawa namin, yun yung discount mo. Oh, Ganun po yung maliit lang po yung natira sa amin pang maintenance system, pero the rest of our income, yun yung nagiging discount mo. Ganun po siya. So Kaya yung nagiging income po siya ng OFW. income na ng OFWs, ka-share mo na siya. Opo, para naging since ginagamit mo to, dati mo lang ginagamit, ginawa po namin, dito na lang gamitin mo. Kasi dati ka namang bumibili nito, pag dito ka bumili, Opo. may discount ka na, pwede ka pang maghanap buhay. Oo nga eh. Yung konsepto ng paghahanap buhay, yun ang susi doon eh. Opo, kasi naniniwala po ako sa konsepto na di baling maliit ang kitain mo sa isang transaksyon, ang importante, maraming taong pwede mag-promote sa'yo. Exactly. Kasi ibig sabihin po, yung negosyong binuo mo, di ba, maraming mo, na-share mo sa mas maraming tao, mas maraming gumamit. So, maliit lang income mo, pero marami kang natulungang tao. So, may ticketing tayo dyan, remittance, okay na. Yung loading, paano po yun? Gumawa rin kami ng isang platform kasi 'di ba hiwa-hiwalay talaga yung si Smart Globe and Sun, 'di ba? Ginawa ko namin, nag-create po kami ng unified system naman sa loading na kahit isang phone lang gamit mo, pwede ka mag-load ng 3 telco. Pwede ka mag-load ng Globe, Smart and Sun kahit isang cellphone lang gamit mo. Pabahay, edukasyon, kabuhayan. Ito ang mga pangunahing dahilan bakit nag-a-abroad ang ating mga kababayan. Welcome po muli sa ating mga usaping pangkabuhayan. Nagbabalik ang Pangulo ng GPRS, ang Global Pinoy Remittance and Services. Walang iba, si Mr. President Manny Pascual. Welcome back, sir. Magandang araw ulit dito sa Bantay OCW. Opo, at syempre last time kasi napagkwentuhan natin yung mga serbisyo ng GPRS at nangako tayo sa ating mga kababayan, yun namang konsepto ng kabuhayan na pwede palang maghanap buhay ang isang OFW kahit nasa ibayong dagat at ang kanilang mga kapamilya na nandito po sa Pilipinas. Pero para po sa mga first timer natin, ano po ulit ang GPRS, sir? GPRS is the Global Pinoy Remittance Services. We are offering remittance services not only here in the Philippines but sa labas ng bansa Overseas po. din, oo. At ano-ano po yung mga serbisyo niyan? Bukod sa remittance, nagdagdag na rin kami ng mga value-added services such as ticketing, loading, travel and tours, courier services, and money exchange. Alright. Ilang taon na po na umiiral ngayon ang GPRS sa Pilipinas? Nag-start po kami last 2009. Then ito po until today po talagang booming po yung business po talaga namin. At nung ito po ay binuksan ninyo sa publiko na pwede naman pala sila maghanap buhay ng GPRS sa pamamagitan po ito ng franchising. Opo. Ilang taon po dapat na nasubukan ng isang kumpanya bago siya pwedeng magbenta ng franchising? Kasi po sa isang franchising company po talaga para makapag-start ka, usually ang requirement dyan ng isang franchisor para masabi na effective na yung system niya, una-una dapat yung mga existing na pwesto mo, ikaw lang muna, ay nakita mo nagkiklik siya or kumikita. Nung napansin na namin na kumikita talaga yung outlet namin, doon na kami nagkaroon ng lakas ng loob na i-offer to sa iba. Actually, hindi nga kami yung nagsimula pa eh.
may mga nagtanong na mga pumupunta doon sa aming mga existing outlet na tinatanong, franchising ba tong business nyo? So, nung una wala pa ka-idea? Wala, kasi sarili lang outlet yung gusto namin dati. Then actually, yung client pa namin mismo yung naging courage sa amin na doon nagbukas yung namin, Pero that idea. time, nakakailang taon na kayo? Ano pa lang kami noon, 1 year mahigit. So, hindi pa pwede rin. Kahit gusto niyo, ano po? Opo. Mukhang may requirements ata ang ating batas diyan pagdating sa franchising. Hindi naman sila ganong kay-stricto sa pagdating doon, ma'am. Ang tinitingnan lang talaga nila yung stability ng company, tsaka yung license ng company. Kasi unang-una po sa remittance service, hindi ka po pwedeng mag-offer niyan sa market pag hindi ka po binigyan ng lisensya ng BSP, ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bigat, ha? Opo, nung nabigyan Galing pa sa Bangko Sentral po yan. Opo, nung nabigyan na po kami ng lisensya, doon na po mas naging malakas yung loob namin na i-offer na to sa market. Kasi ultimo yung BSP po, nakapasa na po yung accreditation natin sa kanila. Mahirap ata yun, sir. Kung halimbawa, individual yung application, hindi ba? Opo. Imagine, pupunta pa pala ng Bangko Sentral kasi nga remittance services yan. Napapaliwanag mo sa kanila kasi yung whole concept mo. Oo. Kailangan makita nila na viable yan, kikita talaga. And after some time na makita nila na talagang maganda, that's the right time na bibigyan ka nila ng accreditation. So meaning, tested na po ito, kung ano man yung mga losses, mistakes, naaral na, Opo. na-correct na. Opo. Although, siyempre, lahat naman na inaral na namin, kaya po ngayon, medyo stricto po talaga rin kami sa mga applicant namin ng magpa-franchise. Talaga pong nile-learn namin sila, tinuturuan namin sila ng pag magpa-franchise sila sa amin, ito yung mga dapat mong gawin, ganito, ganito. Doon pa lang po sa interview namin, sinasabi namin talaga sa kanila na pag magbe-business ka, ito yung mga dapat mong gawin. Pag GPRS yung gagawin mo, ito yung mga dapat mong sundin para kumita ka. Kasi ito yung pattern na ginawa na namin kung bakit yung mga outlet namin ay kumikita. Ganun po Sample siya. nga, Mr. Pascual, asawa ako ng OFW. Nasa abroad pa ang OFW. Gusto kong magnegosyo niyan. Paano ko siya maiengganyo ngayon doon sa abroad na siya rin naghahanap buhay, sabay kami? Pwede na po ba yun? Posible ba yun? Opo, actually, yung karamihan po ng mga OFW na naging kliyente namin, talagang sinisimulan nilang mag-asawa dito sa Pilipinas. So, talaga. Okay, so dito muna. Dito muna. Tapos, yung asawa niya, pinibigyan niya rin ng account doon. Sabi niya, pa, itry mo nga itong dyan, mag-remittance ka dyan sa mga kasama mo. So, ilang try lang nila, nakikita na lang na, uy, maganda, mabilis pala yung serbisyo at mura. Alam mo, doon lalo silang nagagala kasi na-acquire nila yung services ng GPRS. So, ako na kamag-anak ng OFW, asawa, kapatid, anak, mag-a-apply muna ako sa inyo. Bibili ako ng franchise, Opo, mag-a-apply franchising muna. Opo. Okay, how much is the franchise fee? Ang franchise fee po namin is 500,000 po. Okay, sa 500,000 pesos, ano po meron yan? Yun na po yung pinakaano namin, ma'am, yung brand namin as a GPRS. Dala ko na yung po. GPRS. GPRS po. Kumbaga, aalatan ka na namin ng lugar. Yung iba po sila pumipili, yung iba naman po tinutulungan namin sila maghanap ng magandang location kasi po doon po kami stricto sa location na paglalagyan mo. Kasi ina-assure ho namin na yung pwestong paglalagyan mo, siguradong kikita ka. Kasi hindi po kami kikita pag hindi ka po Pag hindi siya kumita. So, ang priority po namin talaga is yung magandang location ng paglalagyan ng ating franchises. Para kayong kabuti ngayon, ha? Opo. Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi po, ang nagpo-promote sa amin mismo, yung franchises na po namin na nagpo-promote na, uy, kumuha ka lang ganito, magandang business tong GPRS. So, sila na mismo po yung nagre-refer sa amin. Alright, dun sa franchise na yon, para makapagsimula po ako, ano po yung mga seminar na dapat kong daluhan? At ano yung kapabilidad namin, anong skill ang hinahanap ninyo sa amin? Usually po, yung initial step namin talaga pag magpa-franchise, una-una, magpipilap siya sa amin ng, franchise information sheet. Kumbaga, a-attest din namin yung capacity ng tao kung talagang kaya na ba nila talagang mag-outlet o hindi. May nadidinay din ba? Meron din naman po, kasi nga po, siyempre, malaking business po to. Talagang tinitingnan namin na na capable ka. Kasi po, una-una, yung brand naman po natin ang maapektuhan pag hindi po natin inayos yung pag-check sa ating mga applicants po. Kamali ng outlet, damay po lahat ng pangalan ng GPRS po. So, after po namin ma-CI yun, okay na po siya. The next step po yung yung finding the location po talaga na paglalagay niya. Tapos magkukumpleto na po siya ng mga documents na meron po kami kasi documents na pinapa-comply sa kanya. May checklist kayo. So pagka na-comply na po yung documents na po yun na. Pwede na po siyang magsimulang magpirma ng kontrata. Then afterwards po may mga consecutive trainings po talaga kami sa isang outlet para mag-operate siya. So kung halimbawa nanonood, nakatutok sa atin yan, nag-iisip na pwede, posible, may kakayan, iniisip nila, kaya natin yan, pwede tayo mag-GPRS outlet.
Anong unang-unang dapat niyang gawin? Initial muna sa amin, makausap niyo yung franchise manager natin. Tama. Oo. Kasi po, silang dalawa na mag-uusap. Kasi po, kailangan kami mismo as a franchisor, franchisee po. Oo, Is, oo. ano po to kasi, yung franchisor, franchisee po, parang mag-asawa po to eh. Ba? Hindi po to, yung basta, di ba? Kasi po, long-term relationship po to. So, doon pa lang sa initial interview pa lang, dapat na-assess natin na may appeal yung bawat isa sa atin. Kasi po, pag naramdaman namin na ikaw, na okay ka, naramdaman mo rin na okay kami sa'yo, doon po naglalas yung relationship po. Ganun po siya, ang franchising po, hindi po siya yung parang, pagsali mo, ganun na agad, hindi po. Talagang una po dito yung relationship natin per se po. Kailangan tayo mismo, nandun po talaga. Sir, defined yung inyong mga serbisyo na ibinibigay. Di po ba? Remittance, and other services ninyo. Bills payment. Ano po yun? Bills payment. Meron na kayo yan. Ticketing. Travel and tours. Loading. Courier. Kung may naisip pa, yung isang franchisee, dadagdag ko nga ito, hindi nyo alam. Pwede ba yun? Usually po sinasabi nila sa amin. Paano kung hindi sinabi? Basta nagdagdag lang siya na kung ano pa mga negosyo dun sa GPRS. Usually naman po kasi yung mga franchises namin, sa briefing pa lang, sinasabihan na namin alam nila sila. na may policy kayo. Na may policy, ganon. Kasi syempre, one brand kami, one services. So if ever meron siyang suggestion, usually they say it to us. Then, pinag-aaralan namin kung viable naman. Then, i-distribute namin talaga sa lahat nila. Any violation, sir, pwedeng ikatanggal ng kanilang franchise Opo, ma'am, yun. Kaya po, talaga doon sa briefing po, napakahalaga ho talaga nung initial briefing natin sa ating mga outlet para hindi ho sila malito. Sabi po sa pagnenegosyo, dapat talaga may passion dyan. Anumang negosyo na binubuksan. Ang may gusto yung OFW, hindi pa siya babalik. Posible ba na ito mai-translate dun sa pamilya? Sila na muna ang mauna? Usually nga po, ganun ang ginagawa ng mga ibang OFW. Pwede na ita-translate nila yung passion na yon sa family? Sa family. Tapos yun po yung pinapakilala nila sa amin. Tapos sila mismo, yung account nila, ginagamit nila sa ibang bansa. Nagagamit nila yung account nila doon for home-based system doon sa ibang bansa. Ganun po ang nangyayari. So ito ang kalakaran na ngayon, ito ang sistema ninyo ngayon. Opo, ganun na po. Naghahanap buhay ang kaanak dito sa Pilipinas, patuloy din naman nagtatrabaho pa ang OFW pero may additional income na. Opo, ganun po nangyayari. Doon po, yun yung sinasabi ninyo na binibigyan na lang siya ng, anong tawag doon? Minention nyo kanina? Yung account niya. Account. Oo, isang account. Ano po ang general na pagtanggap ngayon ng pamilyang OFW ngayon sa GPRS? Sa totoo lang po na I'm so grateful and honored dun sa nangyaring epekto po ng GPRS. Para pong virus na ho siyang kumakalat sa ibang bansa ho ngayon na, alam mo yun, lahat ng sasali ho, lagi, pag tinignan nyo nga yung aking social networking site ko, nandun na lahat ng maraming pasasalamat na natatanggap na nakakatuwa po kasi, alam mo yun, yung mga lahat sila halos thank you yung sinasabi, buti na lang may Global Pinoy dito na kahit nandito kami sa ibang bansa nakakapagnegosyo na kami rito, napaghahandaan na namin yung pag-uwi namin sa Pilipinas. Puro ganun po yung matatanggap mong comment doon sa aking social networking ko talaga. So sa GPRS pwede na sila makapagplano, may direksyon ang buhay ng OFW. Oo, yun po talaga yung isa sa mga na namin ngayon, naging plano na po namin, kaya grateful din po kami nandito kami ngayon sa Bantay OCW. Naku, ang aming kaligayahan po na makasama kayo. Parang tugmang-tugma po yung ating yung goal para sa mga Pilipino abroad natin na mai-ready na sila para pag-uwi nila rito. Hindi na sila aalis. Nakalulungkot doon, Sir Manny, nakikita mong ang tatagdanan nila. Diba? Patuloy nandun pa rin sila sa abroad, pabalik-balik na pag-abroad. Pagkatapos, wala pa rin talagang naipundan, walang hanap buhay. Kaya sinasabi, uubusin na lamang nila yung buong lakas nila sa abroad na hindi na pwede kung i-consider nilang maisama ang GPRS. Oo, kasi po, pagka naintindihan po nila yung negosyo ng GPRS, sa totoo lang po ngayon, ang kinikater natin, para mga Pilipino abroad pa lang. Diba? Ma'am, maniwala ko kayo sa akin, siguro mga ilang taon pa mula ngayon. Kahit na ho hindi Pilipino, sisimulan na ho nilang tanggapin ang Global Pinoy po. Kasi kami po ang pinakamurang remittance sa buong mundo po. Big deal yan. Murang remittance. Ay, lahat naghahanap ng mura ngayon, sir eh. Opo. Mura na mapagkakatiwalaan. Opo. Po. Kasi meron din sasabihin, mura nga, sige ka, mapagkakatiwalaan ba yan? So dito ang pinag-uusapan natin, dito trust and confidence. Opo. Kasi usually po, ang nagre-refer na mga kakilala na nili. Oo nga. Diba? So, iba ho pag sinabing in-endorse na ng kaibigan niya or kamag-anak niya. Kasi word of mouth na yan. Ibig sabihin, na-try na nilang maganda, maayos siya, secure talaga siya,
Kaya sila mismo, in-endorse na nila sa kapatid nila, sa kamag-anak nila. Ganun po ang nangyayari ngayon. Alright. Yung mga nasa probinsya, Visayas and Mindanao, saan sila tatakbo? Marami po kaming ano rin din. May mga outlet din po kami sa... So, pwede na silang Luzon, mag-inquire doon? Luzon, Visayas, Mindanao po kasi Kung sila kami. naghahangad din na magkaroon ng franchise? Opo, pwede po silang mag-inquire. Then, meron po kaming unlimited call sa Pilipinas po na pre-call ka sa office namin. May 24/7 kami na call center na nagsusupport po, hindi lang po sa operation ng GPRS, pati po sa mga tao nag-i-inquire ng aming serbisyo kung paano po magsimula, paano sila makakapag-start, o paano nila i-operate itong negosyo ng GPRS po. Ito po ang hanap buhay na hindi pagod. Opo. Ang may katawan. Opo, kasi nga po, yung mga ibang na-interview po na mga matatanda po na, lagi nilang sinasabi, kung magninegosyo ako ng mga produktong binibitbit ko pa, sa edad gunto parang hirap na ako. Oo nga. Itong GPRS na to, sabi niya napakaganda. Kasi sabi niya, gumagamit na lang ako ng laptop, gumagamit na lang ako ng cellphone, nasa bahay na lang ako, nanonood ako ng TV, nakakapagnegosyo pa ako. Oo, tama. Ano ho? Ganun po yung nangyayari. Relax na paghahanap buhay Opo, kasi ito. po online po siya. Online. Opo, tinanong So, nila. computer-based kasi lahat ito, Opo, ma'am. internet-based. Ganun po Oo, siya. oo. So, paperless ang transaction dito, Paperless Sir na Manny. po. Opo, paperless po At siya. doon na talaga tayo papunta. Oo, kasi po, lahat po ngayon naka-online na. Parating na po, lahat pati groceries, nasa online na. Oo. So, yun po yung kasunod ng mga serbisyo namin doon. Nasa bahay ka na lang, umu-order ka ng mga goods and services na kailangan mo sa bahay. Oo nga naman, ano? So, kailangan level up na tayo. Opo. Kasi po, pag di ka daw po sumabay sa sistema ng panahon, sabi nga pag hindi ka online, you are offline. Ay, ganon? Offline? Oo nga naman, tama kayo dyan. Dapat online tayo lahat, mga kababayan. Pag ginamit ang computer kasamang GPRS, hanap buhay. Opo, imbis na tumututo ko lang doon ka sa social networking, Walang kita walang yan. kita. Pag sinabihan mo po ng GPRS yan, habang nagso-social networking ka, may hanap buhay ka na. Ano pang hinihintay natin, Mr. Pascual? Anyayahan ng ating mga kababayan at sila po'y palaging online. Opo. Sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa, sa ibang bansa at nasa Pilipinas, napakahilig ho natin mag-online, napakahilig natin gumamit ng social networking. Gawin natin ho yung social networking na yan, na hindi lang ho gastos, kundi hanap buhay na. Kasi sa GPRS po, habang nagso-social networking ka, nagkakaroon ka pa ng hanap buhay, hindi lang maliit, pwede pong malaking hanap buhay po. At pwedeng ito na ang susi sa pag-uwi, pagbabalik for good ng ating mga kababayan mula sa abroad. Tama po. Ako, maraming salamat, Mr. Pascual. Hanggang sa muli, sa marami pang usapang hanap buhay mula sa GPRS. Opo, maraming salamat din po sa Salamat inyo. po sa inyo. Ang Pangulo ng Global Pinoy Remittance and Services, walang iba, si Ginoong Manny Pascual. O ano pang gagawin nyo, ha? Hayaan na ninyong maging online palagi, maghanap buhay. Meron pong GPRS na maging ang mga kaanak dito sa Pilipinas ay pwedeng-pwede na kumita habang ang inyong mga OFW ay naghahanap buhay pa sa ibaling dagat. Pero ang pinakamaganda doon, ito na po ang inyong susi sa pag-uwi, sa pagbabalik sa Pilipinas at meron pong kabuhayang naghihintay sa inyo. Salamat sa GPRS, Mr. Manny Salamat Pascual, po. once again. Thank you very much. Usapang kabuhayan sa Bantay OCW, ang boses ng OFW. Karagdagang kabuhayan, ito palagi ang naiisip ng ating mga OFW, kaya naman maging ang mga kapamilya, tutok na rin sa pagdadagdag ng kabuhayan. Ano nga ba ito? Usapang pangkabuhayan sa Bantay OCW, ang boses ng OFW mula po sa GPRS, ang Global Pinoy Remittance and Services. Makakausap natin si Ginoong Henry Gaerlan, ang Franchising and Marketing Manager ng GPRS. Sir, welcome po sa Bantay OCW. Magandang araw po. Oo, bumubulusok ha ang franchising business ng GPRS. Anong sekreto mo? Ang sikreto lang po dyan is pinapakita po natin sa publiko na ang negosyo po ng GPRS madaling kunin, madaling kayo maging magnegosyo, madaling pong i-operate yung franchising business ng GPRS. Okay, pag sinabing GPRS, ano nga yung serbisyo ulit niyan, sir? Remittances, unang-una po yan. Meron po tayong bills payment, meron po tayong ticketing, meron po tayong e-loading, and soon to come po yung ating courier services. Lahat yan online. Yes. Online. And ito pong, ilan na po ang franchising ninyo? Nako, meron na po tayong mga
outlets nationwide. Luzon, Visayas at Luzon, Mindanao. Visayas, Mindanao. Pwede ba sa abroad yan? Pwede rin po. Ah, talaga? Bibigyan nyo rin kami ng franchise abroad? Pwede rin po yun. Wow, o pwede raw. Kasi marami tayong mga residente sa ibahing dagat, sir. Yes. Oo, so posible sa loob at labas ng ating bansa. Opo. Ano mga requirement po ninyo sa franchise? Madali lang po yan. Nung unang-una, punta lang po kayo sa opisina natin, sa ating head office. Mag-fill up lang po kayo ng franchise information sheet. Tapos mag-undergo lang po kayo ng interview with me para po ma-check natin kung you are capable of doing the business. Ano po ba yung idea ninyo sa isang negosyo? Ano po ba yung idea ninyo sa franchising business? After nyan, kung meron na po kayong proposed site para dun sa pagtatayuan po ninyo ng outlet ninyo, i-o-clear na po natin yan. And after that, pag na-aprobahan, then you can start doing the business already. Diyan po sa panimula ng pakikipag-usap sa inyo, Ginoong Gairlan, hanggang sa makapag-set up siya ng kanyang negosyo, gaano katagal yan? Mabilis lang po yan. Matagal na po isang buwan. Matagal na isang buwan, Yes, Oo. tatagal na po yan. Depende po sa inyo. Yung pong lisensya, paano po? Kukuha pa ba sila sa mga local government? Yung pong kanilang business permit, they will have to get that from their local municipality. Oo. However po, meron din po kasi silang lisensya na makukuha galing sa Central Bank o sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa inyo na galing yon. Kami po magpapacilitate po nun. O mahirap yung kasi pag individually sila nag-a-apply, hindi Yes, po ba? opo. Ano po ang mga advantages na magpa-franchise na lamang sila sa GPRS kaysa magtatayo ng sarili? Tama po. Napakagandang tanong niyan. Ano? Alam niyo po doon sa apat na serbisyo ng GPRS, tinatawag po namin all-in-one. Pagka po doon pa sa remittance business po, if you take it separately, yung apat na negosyo na yan, kayo ay gagastos ng kulang-kulang 4 na milyon. Oh, Magdinegosyo ka ng remittance, siguro gagastos ka may 1 milyon. Magdinegosyo ka ng ticketing, that's another big sum of money. Oo. Magdinegosyo ka ng bills payment, ganoon din, e-loading. Sa GPRS po, less than 1 million, pwede mo nang gawin yung apat na negosyo na yan. 4-in-1 Four ang in tawag one. mo. Oho. At ang franchising fee, magkano lang ba kasi ang franchising fee? 500,000 Sa lang 500,000. So yung Tama mga po add-on doon, yun din sa lugar nila. Yes. At yung mga gamit sa kanila na rin po. Opo. Ano lang bang gamit ang kailangan sa GPRS? Simple lang po yan. Kung isang computer, of course, meron po kayong printer, and then meron po kayong barcode scanner para po dun sa may statement of accounts. Diba? Ganun na po kasi yung ginagawa natin ngayon. Tapos, kailangan nyo rin po, of course, siyempre internet connection. Pagka meron na yan, immediately you can start the business already. Naku, yung bawat bahay ata ngayon may internet connection. Oo. Diba? So pwedeng i-turn yan into business. Yes, Oo. yes. Okay, yung pong actual na seminar na gagawin ng isang nagpa-franchise, gaano kabilis din at ano-ano yung komposisyon ng seminar na yan? Sa seminar po, ginagawa po natin yan sa ating corporate office. It's a 3-day seminar. Ang unang araw po ay tungkol sa academics ng negosyo, ng system. Ano yan, sir? Nagpaplano pa lang o franchisee na siya? Bumili na siya? Franchisee na po siya. Franchisee na yan. Yes, franchisee na Kasi po siya. i-actual nyo na eh. Yes. So, 1 day po yan na school time, classroom time. Then yung the last remaining 2 days, yan na po yung hands-on. So, ito po yung talaga mafe-feel na nila doing the transaction. May customer na dumating sa outlet, pa-facilitate nila ngayon yung transaction. Oo, nag-actual na. Sir, do Yes. you allow yung family? Halimbawa, ang OFW, ang father, kasama si Mrs., kasama din ang isang anak. At least alam nila yung business. Tama po yun. At yun po ang dapat. Kasi gusto nyo yun? Ideally po, meron silang staff na mag-ooperate yung kanilang business. However, mas maganda po talaga kung sila rin mismo uma-attend sila ng seminar para nagkakaintindihan po sila, yung owner, yung franchisee at saka yung staff. Paano nyo inaalalayan itong mga outlets po ninyo nationwide? Okay. Meron po tayong ginagawa na outlet auditing regularly, kung saan po yung isang representative po natin pupunta yan sa outlet. Tapos titignan niyo po yung physical look ng outlet, yung transaction, yung technical know-how ng staff. Pag ako nakita yan, kung ano ho yung mga pagkukulang, doon po namin dinadagdagan yung support. Halimbawa po, napansin namin na kailangan mag-retraining ng staff. Maaring nakalimutan niya kung ano yung tinuro ng seminar. Inaalok po namin mag-retraining sila uli. Ano po usually ang nagiging problema ng mga franchisee?
Pagka nawala ko yung internet connection, Ayun lang. Yun lang po. Mag-offline sila. Apo. Naku, naalala ko si Mr. Pascual eh. Pag hindi ka Pag online, hindi ka online, offline ka. So patay ang negosyo pag offline. Yes. Pero ilang minuto lang naman yun, di ba? Pero pinaliit na po namin yung problema na yan. O, paano? Kasi meron naman po tayong broadband. So with the broadband, tuloy pa rin mo yung negosyo nila, tuloy pa rin yung serbisyo nila. So hindi hihinto. Hindi ko ito. Kung mapapansin nyo sa iba, pag ako nawala ng internet connection, sarado na. Opo. Sa atin po pwede. Doon po tayo magiging iba sa ating mga competitors. Anong requirement ninyo sa outlet? Anong size nung pwesto? Sa floor area po, we require a minimum of 10 square meters sa floor area. Ang tinitignan po kasi natin doon is yung convenience ng customers ng outlet. Gusto Pwede po bang natin... window type na yan? Counter? May counter naman po Counter yan. na lang. May counter Oo, siya. oo. Siyempre, kung pinapacilitate po natin yan, kung yan i-remittance, gusto natin na komportable Oo. yung ating customer. Gusto natin kasi na maging parang pangalawang bahay niya yung ating outlet, na mawiwili siya na pumunta doon sa outlet natin para kumuha ng ganong klaseng serbisyo. At yan ang pinatutupad ninyo nationwide. Yung ganitong klase ng setup. Tama po yan. Ano naman ang usually nagiging problema ninyo sa inyong mga franchisee? Sa mga franchisee po, kung minsan yung nakakalimutan nila yung ating mga policies, Halimbawa po, minsan nakikita nila yung bulto ng kanilang customer hanggang alas 7, alas 8. May naghahanap ng ganung serbisyo. So kung minsan po yung iba, maaga nagsasara. So kami, sinasabi namin, pag nakikita namin yan, na mas maganda po siguro, Mr. Franchisee, i-extend natin yung store hours natin para po ma-accommodate pa rin natin yung ating mga customers. Nag-extend naman po. Yun okay lang yun. Yeah. Manner of payment Banner of sa payment. mga services na yan. Pagka mag-franchise sila, they can pay po yung franchise fee sa GPRS account. So, marami po naman tayo. Diretso na accounts. sa Yes. GPRS accounts. Okay. And yung batting average po ng success rate natin in terms of the business? The business, actually, masyadong mataas. Siguro po nabanggit ng ating presidente ng mga nakaraang episode na mababa po kasi ang service charge na sinisingil natin sa ating mga customers. Yun ang laban nyo no? Yun po yung laban. So, siyempre, alam nyo, isang beses lang maramdaman ng customer na mababa tayo. Paulit-ulit na yan. Pabalik na yan. Totoo yan. So, yung pabalik-balik na yan, nagdadala pa. Nagdadala pa, of course. Kasi, siyempre, doon ka na lang magpadala. O kaya, yung kanya kamag-anak sa abroad, sasabihin niya, honey, dito ka na lang magpadala kasi mura dito ang service charge, tapos madali pa. Totoo kayo dyan, kasi yun lang naman ang chismisan sa abroad eh. Saan mababa? Tsaka Saan po yan, mababa? yan po base sa isang pag-aaral na nakita ko na yung ating 11 million OFWs na merong direct relatives sa Pilipinas na around 77 million. Ang kanila palang problema, ang kanilang hinahanap, hindi yung remittance company dito sa Pilipinas. Ang hinahanap nila, yung remittance company na magre-release ng kanilang padala ng madali. Exactly. Sa iba po kasi, base po sa pag-aaral na ginawa natin, ang problema po ng mga relatives dito, napakahirap kunin nung padala sa kanila. Ang daming finifill up pa the forms, ang dami mong ID na kailangan ipakita. Again, dun po sa pag-aaral, ang pangunahin palang inaasahan ng mga relatives ng OFW dito para sa kanilang daily needs, yung padala. Pero yung safeguard, nasagot yan ng GPRS. Opo, yung safeguard po nasagot yan. Wala naman po tayong mga pagkakataon or mga sumbong na natatanggap with regards to security. Hindi po natin problema yun. Sulit ba ang pagninegosyo sa GPRS, Sulit po. Ginoong Garland? Unang-una, hindi pa man din sila nakakapagsimula ng negosyo. Sa isip pa lang nila na ininegosyo nila ang GPRS business, nakatipid na kagad sila eh. Kung babalikan natin sinabi ko kanina, pag kinuha mo yung apat na negosyo na yan ng hiwa-hiwalay, close to 4 million ang gagastusin mo. Dito, less than 1 million. So doon pa lang, kung meron kang 4 million, ito lang pala yung investment.
So yung remaining amount ng 4 million mo, pwede mo pang gamitin sa iba. Yan, sa kapital na. Sa Usapin pa kapital. lang yan ang kapital. Eh, yung Yes. inisipan na, tested na, Yes. subok na siya, hindi ba? So, yun yung bentahan ng Yun yung- pagpa-franchise. yes, yes. Oo. Abay, ano pang hinihintay natin? Ginoong Garland, anyayahan ng ating mga kababayan sa loob at labas ng ating bansa na mayroong business opportunity kasama ng GPRS. Go ahead, sir. Opo, sa ating pong mga kababayan dito sa loob at saka sa labas ng Pilipinas, naanyayaan ko po kayo na tangkilitin itong alternatibong negosyo para po sa ating lahat. Ito po yung GPRS or Global Pinoy Remittance and Services Incorporated. Ito po ay ginawa ng isang Pilipino para sa mga Pilipino. Maraming salamat. Thank you very much po. Si Ginoong Henry Garland, mga kaibigan, ang Franchising and Marketing Manager ng GPRS. At katulad nga po ng paanyaya, maging ni Ginoong Manny Pascual, ang kanilang Pangulo mula sa Global Pinoy Remittance and Services. Ito na ang pagkakataon ng ating mga kababayang magnegosyo, maghanap buhay, subok na. Para sa ating mga usaping pangkabuhayan dito sa Bantay OCW, ang boses ng OFW. Paano kung may ipakita akong sistema kung saan pwede ka magpadala ng pera, makatipid sa paglo-load, magbayad ng bills, at mag-book ng flights nang hindi ka naaalis sa bahay mo? Okay na okay, di po ba? Greetings! We are Global Pinoy Remittance and Services, and we specialize in remittance, ticketing, bills payment, and loading. Now on to remittance. Gamit ang sistema natin, maaari kang magpadala ng pera sa mga GPRS members for a transaction of 25 pesos lang. Pwede mo din padaanin sa GCash, Smart Money, mga bangko, o di kaya sa mga outlets natin. For ticketing, here are our partners. Sa sistema natin makakatipid ka ng oras dahil lalabas agad lahat ng available flights sa isang window lang. Hindi ka pa ba sawang gumastos ng pamasahe at mag-aksaya ng oras sa pila na tuwing magbabayad ka ng bill? Gamit ang sistema na meron tayo, pwede mo na gawin sa bahay yan. Mas okay yun, di po ba? Ang mga bills na pwede mong bayaran ay... Alam naman natin sa panahon ngayon, halos lahat ng tao may cellphone na. Di ba't mas okay kung makakatipid ka ng 11 to 13% tuwing maglo-load ka? Pwede tayo mag-load ng Globe, Sun, Smart, gaming cards, at iba pang mga prepaid cards. Now, let's look at the investment. Starting your own remittance company, the top franchise would amount to around 2 to 3 million. For ticketing, you would need to invest around 300,000 per airline. A bills payment franchise could go up to around 1.2 million, and a traditional loading business would require 3 cell phones and 3 SIM cards, which would amount to approximately 5,000. We, at GPRS, came up with a solution. Our franchise investment is only 1.2 million for the 4 services. Here are some of our franchise outlets. Around September of 2011, we came up with a very interesting package called the dealer package, in where you can use the 4 services, plus we give you 40 retailer activation codes and your own GPRS Visa debit card. Malamang iniisip mo kung paano ka kikita dito. I suggest you sit back and relax. Open your mind and listen closely as we take you on a journey to your success, financial, and time freedom. Now, let's start talking about how you will earn big with GPRS. Number 1, pwede mong patungan ng service charge yung mga services ng company. Number 2, since meron kang 14 na retailer activation codes, maaari mo itong ibenta sa halagang 300, wherein kumita ka na ng 12,000 pesos, which is a return of investment. Number 3, every time na luludan mo ang mga retailers mo, magkakaroon ka ng rebate na 2%. Number 4, sa tuwing mag-load ka, kikita ka ng 11 to 13%. Number 5, sa bawat tao na kukuha ng package natin, ibigyan ka ng company ng bonus. Sa bawat franchise, meron kang 25,000 pesos. At sa bawat dealer, meron kang 600. Pwedeng-pwede, di ba? Number 6, gumagamit tayo ng tinatawag na binary system, kung saan binibigyan ka ng company ng side A at side B. Tingnan natin mabuti ang diagram. Imagine mo ikaw si Mark at may 2 friends ka na interesado sa business natin at kinuha nila ay dealer package.
nilagay mo si Mike sa A at si Mary naman sa B. Pagkapasok nila ng system, binigyan ka ng sponsor bonus na 600 pesos kada isa. Since nakita ng system na may dealer ka sa side A at side B, automatic bibigyan ka ng 1,000 pesos bilang pairing bonus. Simple lang, di po ba? Malamang may mga kaibigan din sina Mike at Mary na interesado sa business natin. Si John, nilagay ni Mike sa A at si Anne sa B. Tapos, si Tin, nilagay ni Mary sa A at si Kristen sa B. Okay? So, kumita ng 1,200 si Mike mula sa sponsor bonus at 1,000 galing naman sa pairing. Siyempre, ganun din kay Mary. Since gumalaw si Mike na nasa side A mo at si Mary naman sa side B, nagkaroon ka na kaagad ng dalawang pair, which is equivalent to 2,000. Madali lang, di ba? Ang tanong, pwede din ba gawin ni John, Anne, Tin, at Chris itong business? Aba syempre, imagine mo may pumasok na 100 na dealer sa side A at 100 din sa side B. Di ba't 100,000 na kaagad yun? Isipin mo, kung hindi mo pala sinabi kay Mike at Mary itong business, sa tingin mo, kinita kaya nila yung pera? Sa pag-share pa lang ng business natin, nakakatulong ka na pala. Number 7. Sobrang natuwa ako nung nakita ko ito. Maliban pala sa sponsor bonus at pairing bonus, bibigyan pa pala tayo ng 40 pesos sa bawat dealer na ipinasok ng dealers mo. Now, let's look at the diagram. Imagine that this is you. At may 10 dealers ka, tapos kumuha sila ng 10 na dealers din. Sabi dito sa indirect bonus, nabibigyan ka ng 40 pesos sa bawat dealer na ipapasok ng dealers mo. So, 100 times 40 is equal to 4,000. Ang tanong, pwede din ba sila kumuha ng mga dealers din? Pwede. So, nag-10 din yung 100. That means 1,000. Tapos, times 40. Di ba't 40,000 na yun? Simple lang, di ba? Ang good news, aabot yan hanggang 10th generation mo. Number 8. Sa tuwing gagamitin ng mga dealers mo yung sistema, bibigyan ka ng GPRS ng bonus, in where you earn 1 peso sa bawat bill na babayaran nila. 1 peso for every remittance transaction at 10 pesos naman for every flight booked. Now, let's look at the diagram. First, let's talk about bills payment. Given na meron kang 10 dealers sa group mo na nagbabayad ng minimum of 3 bills per month, sabihin na nating electric, water, and telephone. Automatically, this gives you an income of 30 pesos. Ayos ba? Imagine that your 10 gets 10, which makes it 100. Times 3 bills. Di ba 300 pesos na yon? Picture mo sarili mo having 100,000 dealers, paying 3 bills a month. 300,000 pesos na yon, di po ba? Imagine the possibilities, kapatid. Paalala, bills payment pa lang yan. May remittance sa ticketing pa. But wait, there's more. Number 9. Sa tuwing kukuha ng commission ng mga dealers na nasa organization mo, meron ka pang 1 peso doon. Imagine meron kang 10,000 dealers under your organization na kumuha ng earnings nila this week. Di ba 10,000 pesos na yon? Good news, kapatid. 4 times a month tayo nagre-release ng payout. Ayos ba? Nagandahan ka din ba sa nakita mo? Naniniwala kasi ako sa business na timing is everything and everything is timing. Thank you for watching this video. For more information, you may contact the number below. Be part of Team Up. Team Up. Unleash your potential.